Magandang araw sa lahat! Welcome sa aking channel. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang gamutan ay tungkol lamang sa pisikal na pakikipaglaban sa sakit. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang takot ay naging mas mabigat kaysa mismong gamot? Ngayon, ibabahagi ko ang eksaktong mga pagbabago sa mindset na nagpatuloy sa akin kahit sa pinakamadilim kong mga araw at kung paano rin ito matutulungan kang matagpuan ang iyong sariling lakas. Panoorin hanggang dulo dahil ang mindset shift number 2 ang talagang nakatulong sa aking paglalakbay. Mindset shift number 1, the one day at a time. Nang malaman ko na mayroon akong cancer, para akong naparalisa dahil sa takot at pangamba. Natatakot ako sa posibleng epekto ng chemotherapy kaya hindi ko ito pinili bilang bahagi ng aking paggamot. Hindi ito nangangahulugan na tama ang desisyong ito para sa lahat. Magkakaiba ang bawat pasyente at bawat sitwasyon. Para sa akin, natutunan kong harapin ang bawat araw nang may pananampalataya at pag-asa sa kabila ng aking mga takot. Sinimulan ko ang paggamit ng 24-hour rule. Tuwing umaga, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangang talunin ang cancer ngayon. Kailangan ko lang malampasan ang araw na ito. Mag-focus lang sa susunod kong kakainin, susunod kong idlip, o susunod na pag-exercise. Kapag pinapaliit mo ang oras na iniisip mo, pinapaliit mo rin ang takot. Mindset shift number 2, controlling the controllables. Maraming bagay ang tila nawawala sa ating kontrol kapag tayo ay may cancer. Ngunit kung palagi kang magtutuon ng pansin sa mga bagay na hindi mo mababago, tulad na lang ng pagkadiagnose ng cancer, maaari kang makaramdam ng kawalan ng pag-asa at pagiging walang magawa. Mindset shift number 3, finding your anchor why. Hindi madali ang paglalakbay tungo sa pagaling. May mga araw na mapapagod ka at gugustuhin mong sumuko. Sa mga sandaling yun, kailangan mo ng matibay na sandigan na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. At para sa akin, ang sandigan ko ay ang Diyos at ang Kanyang mga pangako. Mindset shift number 4, the power of not yet. Sa panahon ng gamutan, may mga araw na nag-aalala ka. Nawala na ang iyong buhay, ang iyong trabaho, at ang iyong lakas. May mga pagkakataon na tinitingnan ko ang mga larawan ko bago ako nagkaroon ng cancer. At naiisip ko, hindi na ako magiging katulad ng dati muli. Mindset shift number 5, the gift of accepting help. Marami sa atin ang sanay na maging matatag o malakas na tao. Tayo ang mga taong nag-aalaga at tumutulong sa iba. Kaya kapag dumating ang cancer, sinusubukan nating pasanin ang lahat ng mag-isa. Dahil ayaw nating maging pabigat sa iba. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ito ay palatandaan ng karunungan. Hayaan mong maipakita ng iyong mga mahal sa buhay ang kanilang pagmamahal sa pagdadala ng pagkain, sa pakikisama sa iyo sa panahong kailangan mo sila. Ano ang iyong pinagdaraanan ngayon? Anong treatment ang pinili mo? Ibahagi mo sa comment section kung nais mo. Maaaring ang iyong kwento ang magbigay ng pag-asa sa iba. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa proseso ng pagaling. Tanggapin ang suporta ng mga nagmamahal sa iyo at panghawakan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Paalala, ang mga ibinabahagi ko ay base sa aking personal na karanasan. Kumonsulta pa rin sa doktor para sa tamang paggabay. Maraming salamat sa panonood. Please like, share and subscribe sa aking channel.